Sige po, banggitin natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa. At kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Nasampalatayanan ko ang Diyos Espiritu Santo at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan at ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Sige po tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lubos na nagpupuri, sumasamba sa iyo at nagpapasalamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong biyaya, sa lahat ng iyong katapatan na patuloy naming naranasan sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, kinikilala ka namin na ikaw ang aming Diyos na puspos ng habag, puspos, Panginoon, ng biyaya. Sa iyong biyaya, naranasan namin po, Panginoon, ang katatasan. Nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan dahil sa iyong biyaya sa amin, na hindi kami karapat-dapat, pero tumanggap kami ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala, Panginoon, sa pagitan ng aming Panginoong Hesukristo na namatay sa krus na Kalbaryo upang kami ay patawarin, tubusin kami sa aming mga kasalanan at hindi namin maranasan ang kahirapan, Panginoon, hanggan doon, Panginoon o God, sa itinakda sa mga taong walang pagkakilala sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa agang ito, na patuloy ang binigyan mo kami ng pagkakataon na maranasan ka namin muli. Maranasan namin sa lakas na may salamat din po, Panginoon, sa malayang pagsamba, O God, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu na mangunguna sa amin, O God, sa aming pagsambang ito, O God. Lord, nais po namin, samba namin ng pagsamba na nauukol sa iyo. Nakarapat dapat sa iyo, Panginoon, sa Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at ng lupa at lahat ng bagay na narito, Panginoon. Lord, nawa ang aming mga buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Maging kapuri-puri Panginoon sa umagang ito, O Diyos. Lord, na mabigyan ka talaga namin ng buong kaluwalhatian, ng buong kalakasang pagsamba, O God. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang panahon na sinamahan mo po kami, lalo na po sa naranasan namin, Lord, na mga kalamidad, O Diyos, na hindi namin kayang kontrolin, kundi ikaw lamang po. Alam po namin, O Diyos, na hindi mo kami pinapabayaan sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. Sa umagang ito, nais ka namin, Lord, na masamba ang pagsambang kinalulugdan mo. Kaya ano man ang maging hadlang sa umagang ito, sa magitan ng mga kasalanan naming ginagawa, O God, sa araw-araw na aming mga buhay, ay amin pong, Panginoon, ibinababa sa iyong banal na harapan ang mga hadlang na ito, O Diyos, upang malaya po kaming makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Ama, upang dahil nais ka namin mabigyan ng pinakamataas na papuri, Panginoon, at kaluwalhatian, O Diyos. Lord, dalangin din po namin ang iyong mga lingkod na gagamitin sa umagang ito. Kayo po ang manguna sa kanila. Kayo po ang maghanda din po ng kanilang mga puso at ibaba mo po ang bawat isa upang kayo po ang maitaas, O God, sa kanilang mga buhay at kayo po ang aming mapapurihan, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong mga salita na dadalhin ng iyong abang lingkod. Lord, bigyan mo po kami ng pangunawa at ihanda mo ang puso namin. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang mga katotohanan
katotohanan na aming matanggap, O God. At nawa, O Diyos, na hindi lang po namin tanggapin, hindi lang namin ito pakinggan, hindi lang ito, O God, na talagang maging Panginoon na matanim sa aming puso, kundi, O Diyos, ang nais mo po, Panginoon, ay talagang maisabuhay namin. Makita, Panginoon, sa aming mga buhay ang iyong mga salita mo na aming nilalakaran sa araw-araw, O God. Dahil ang totoong pagsamba, Panginoon, ang pagsunod sa iyong mga salita, Ama. Kaya ang dalangin ko, O Diyos, na tumimo sa puso namin ang mga salita mo sa umagang ito, na hindi po mawala ng kabuluhan sa aming mga buhay, kundi magbubunga ito ng masagana, O God, upang maibalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Dahil nabibigyan ka po namin ng kaluguran kung nagbubunga ang mga salita mo po, O God, sa aming mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at pagpapala naming matanggap sa umagang ito, O Diyos, upang sa iyo po namin maibalik ang pinakamataas na papuri. Lord, anuman ang mga distraction, anumang mga hadlang ng kaaway, Panginoon, anumang mga plano niya sa umagang ito, hindi po namin pinapahintulutan sa pangalan ni Jesus na makagawa sa aming kalagitnaan, maging sa buhay ng bawat isa, kundi ang iyong banal na Espiritu lamang ang aming ina-acknowledge, Panginoon, at pinapahintulutan na malayang makakilos sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa aming pagsambang ito, O God. Sinisulyuhan po namin ito ng banal mong dugo, ang buong lugar na ito, ang buong templo mo po, Panginoon, upang hindi makapag-penetrate anumang gawa ng kaaway sa umagang ito. Lord, salamat po sa iyo ng marami, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya mo, sa lahat ng pagsama mo sa amin. Maging sa umagang ito, dinideklara namin ang katagumpayan mo po, Panginoon, ang katagumpayan ng aming pagsamba, O Diyos, dahil ikaw po ang aming kasama. Ikaw po ang mangunguna sa amin, Panginoon, at kayo po, Lord God, ang siyang patuloy na kumilos, O God, sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pinakamataas, Lord God, na karangalan, at sa iyo na ang binabalik ang pinakamataas na pasalamat namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede ho bang pakikamayan muna ang inyong mga katabi, pakisabi sa kanya, nagagalak ako, sabihin po ninyo, nagagalak ako kasi kasama kita ngayon. Yan, pakikitian naman, yun nasa likod, ganun din, kaway-kaway ng konti. Yan, it's another Sunday, first Sunday uli na magkakasama tayo. Purihin po ang Panginoon na tayo ay narito. Amen. Are we ready to worship the Lord? Amen. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, we have that freedom in Christ because Christ has set us free. Ano ho? Dati hindi tayo deserving sa ganung bagay, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay kanyang pinalaya. Binigyan ng pagkakataon na maging kanyang kaibigan. Ano ho? So, awit tayo ngayong umaga. Let's worship the Lord. Awitin natin kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat sa atin. Tayo po'y patuloy sa pagsamba, pumalakpak, at gamitin natin pinig sa pagpupuri sa ating Panginoon. Let's sing, I am a friend of God. Hey, let's sing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God.
I'm a friend of God. He calls me friend. Amen. Pumalakpak lahat ng kaibigan ni Lord sa umaga nito. May we sing God Almighty. God Almighty, Lord.
dahil sa iyong pagmamahal sa amin, dahil sa iyong sakripisyo sa amin, we have been reunited with you, Lord God. Salamat ng maraming, Panginoon, kasi yung Diyos namin, siya rin naming kaibigan. Yung Diyos na meron kami ngayong umaga, siya rin ang Diyos na siyang sumasama sa amin. Umaaliw, sumasama sa amin sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kawalan. You are still our God. And we thank you, Lord God, for your love na patuloy naming nararanasan, O Diyos, sa araw-araw na bahagi na aming mabuhay. And we are here this morning, Lord, to sing of your faithfulness, to sing of your great love, Panginoon, para sa bawat sa amin. Let's sing. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning.
that have saved us, Panginoon. We don't deserve everything sa buhay na ito. Kahit yung buhay na meron kami, at dahil sa biyaya mo lang, Panginoon, kami ay narito. Tanggapin mo, Diyos, lahat ng pagpupuri na meron kami ngayong umaga, ang iyong mga anak nung maawit,
inaawit namin, Panginoon, ang aming mga puso sa pagpapasalamat for that freedom in Christ that we have found, Panginoon. Salamat ang marami sa umaga nito, and may your name continuously be glorified sa umaga nito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sabi ka na na sa iyo namin balik, lahat ng papurit pagsamba, pagdalangin namin sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin siya ang ating Panginoon. Ay, maahaw mo lang tayo sa ating mga kanya-kanyang buhay. Sige po, ating pong pasalamatan ng ating Panginoon na sa maraming bagay at kadahilanan ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Tunay po na ang Diyos ay laging tapat sa ating lahat at siya po ay nagkakaloob ng lahat ng bagay. Sige po, dito po, kasya pa sa unahan. Yung mga nandyan po, pwede po kayo dito para po hindi mahirapan. Dito po tayo sa gitna. Yung mga nandyan po. Pwede pa po dito. Ayan, sige. Dito kayo, lapit kayo. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, we praise and thank you this morning, Panginoon, for giving us another opportunity to praise and thank you sa maraming mga pagpapala na sa amin po iyong pinagkakaloob, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya na sa amin dumarating, sa pagkakataon, Panginoon, na maranasan namin ang panibagong taon ng buhay, ang patuloy na biyaya ng kaarawan, ng anibersaryo, Panginoon, na patunay po ng iyong walang hanggang pagpapala sa amin. Tunay po, O Diyos, na ang lahat ng bagay nagmumula sa iyo. Salamat po dahil laging sapat ang iyong mga biyaya sa aming lahat. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na kagaling at kalakasan sa panahon ng pagkakasakit. Tunay po na ikaw ang aming Diyos na dakilang manggagamot na siyang nagpapagaling, Panginoon, sa anumang karamdaman meron kami. Salamat maging sa mga panahon ng pagsubok, ng pagdadalamhati, ng kalungkutan, sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Salamat sa kaaliwan, kapayapaan ay binibigay mo sa aming mga puso't isip. Salamat po, Panginoon, sa mga pagtugon sa mga panalangin. Salamat dahil laging sapat ang iyong biyaya. Ika'y dumirinig sa aming mga panalangin, Panginoon, ipinagkakaloob ang iyong katugunan ayon po sa iyong kalooban. Salamat po sa iyong probisyon, sa mga biyaya, sa mga bagay na aming kailangan sa bawat araw. Salamat po sa karunungan, sa mga pag-aaral, sa iyong pag-iingat at proteksyon sa mga pagtatrabaho, paghahanap buhay ng aming mga kapatid. Salamat sa iyong mga pagsama, Panginoon, sa aming mga paglalakbay sa bawat araw. Tunay po, O Diyos, na napakabuti mo at ang iyong kapangyarihan ang siyang aming nagiging sanggalang sa anumang mga panganib ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, maging sa mga pagsubok ng buhay. Tunay po, O Diyos, na napakahirap harapin ang mga challenges ng buhay ng kami lamang. Subalit nagpapasalamat kami dahil sapat ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan na gumagawa sa amin upang kami ay makapanugumpay sa pagharap sa mga challenges na ito sa aming mga buhay. Narito, Panginoon, sa unahan ang iyong mga anak na may iba't ibang mga pagpapasalamat sa iyo. Mangyari po na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa kanila ngayong umaga ang iyong pong basbas at pagpapala. Sige po, purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati niyo muna ulit yung inyong mga katabi. Baka huling bati na yan ngayon. Ngayong linggo, yan. Sa isang linggo magkikita ulit tayo. Yan. So ilang days na lang po at malapit na naman ang December. Malapit na naman ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang bilis lang po ng panahon, di ba? No, parang kailan lang ay January, no, February, hanggang ngayon, November per Sunday, no, ilang tulog lang, magbabalot na naman kayo ng mga regalo para sa inyong mga inaanak. No, December na kaagad. So purihin po ang Panginoon sa patuloy po na biyaya ng buhay sa atin. No, yung aming ninong sa Bicol, kapag siya ay presider, pag per Sunday, lagi niyang binibilang yung Santa Cena o yung komunyon. No, kasi yun daw yung pinakamaikling bilang para
maabutan yung Pasko. No? Ngayon, pang 11, no? Pag inabot na tayo ng 12, ibig sabihin, ilang tulog na lang Pasko na. No? Kaya ang bilis nung panahon na tayo ay nagkakasama-sama at nagpupuri sa ating Panginoon. So this morning, tayo po ay magpapatuloy sa ating mga paksa patungkol sa tema ng The Prodigal. No? Kung inyo pong babalikan, napapayawan natin ito last first Sunday ng October. No? Pero tayo po ay nag-giveaway sa ilang mga mahalagang mga topic na may kinalaman sa paglilingkod dahil last month po ay yung pong ating Workers Appreciation Month. No? Yung ating mga small group leaders, yung ating mga Sunday school teachers, yung ating pong mga pastors ay ating pong in-appreciate last month po sa iba't ibang kaparaanan. Kaya hanggang ngayon medyo masama po yung loob ko dahil pinili ng anak ko yung kanyang Tito Perds, no? Kumpara sa akin, mas pogi daw si Tito Perds compare sa akin. No? Pag matutulog kaming dalawa, lagi yung tinatanong. Tapos bago siya sumagot, ngingiti muna siya. Tapos tatawanan na ako. Sasabihin niya pangalan ni Tito Perds niya. No? Pero salamat po sa Panginoon sa lahat po ng sa inyong mga lingkod ay nagmamahal at nagpaparamdam ng kanilang suporta, no? Lalo na po sa panalangin. No? Napakahalaga po nun na sa aming pong ministry, no? Sa lahat ng mga nagsuserve sa Panginoon, hindi lang bilang mga pastor, kundi sa lahat po ng mga ginagamit ng Panginoon. Yung kapangyarihan ng prayers po, bagamat ito ay hindi nakikita, ito po ay nararamdaman ng lahat. Amen po ba? Yan. So, dako po tayo sa ating paksa ngayong umaga. May pamagat na A Challenge to Forgive. A Challenge to Forgive. So, this Sunday, ang ating paksa ay babaksak o iikot doon sa panganay na anak ng tatay na mayroong alibughang anak. O kaya nga dyan yung topic ay Big Brother. Yan talaga yung title nung ating paksa ngayong umaga. Although yung challenge nito ay inilagay natin sa ating titulo na A Challenge to Forgive. Yan. So sabi po, ang forgiveness ay ang isang salitang malimit nating marinig, madalas nating sinasabi. Subalit tila hindi nauunawaan at halos hindi naisasabuhay. No? Pag pinag-usapan daw yung forgiveness, ito yung malimit na bukang bibig ng maraming mga tao. Magpatawad ka na, patawarin mo na siya. Diba? Yung mga ganong mga words from our mouth, diba? Parang ang bilis lang at ang dali lang sabihin. Malimit nating narinig yan sa maraming mga tao sa paligid natin. At minsan, o madalas, nanggagaling din naman sa ating mga sariling bibig. Di ba? Madaling sambitin ang pagpapatawad. Pero sabi diyan, tila hindi nauunawaan at halos hindi naisasabuhay. Halos hindi naisasabuhay. No, ang sabi po, God's grace for us is sufficient. No, we must always extend His amazing grace towards others. Most especially to those who are lost and to those who have hurt us. No, ang isa daw sa mga bagay na mahalagang ating isa-isip pati sa puso ay yung kasapatan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. At yung kasapatan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin, we must always extend it, no, yung kanyang amazing grace sa ibang tao, lalo na doon sa mga nawawala sa Panginoon at yung mga tao na nakasakit sa atin. Why? No, nandiyan po ang laki ng sagot. Because reconciliation is for all. No, dahil yung pagre-reconcile o pagpapanumbalik ng relasyon ay para sa lahat. Hindi po yan para sa mga mababait lang. Hindi yan para doon sa mga tao na pinipili lang natin. No, hindi doon sa mga tao na mabuti, hindi doon sa mga tao na palagay sa ating loob, kundi
yung reconciliation ay para sa lahat ng mga tao. No, maaring sabihin natin na to forgive or reconcile with someone na nakasakit sa atin ay imposible. O sabihin natin na parang hindi ito kayang gawin ng isang tao, kahit ng isang mananampalataya. Pero dapat nating alalahanin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, who is the first one to show us mercy and grace, it is possible. Amen po ba, mga kapatid? Ayan, mahina ano. Mukhang ayaw magpatawad. Amen po ba, mga kapatid? So, imposible sa atin madalas sa tao, pero ito ay posible sa Diyos. No, hindi ito imposible sa ating Panginoon. So, by God's grace, sabi nga, kaya nating gawing magpatawad, katulad ng pagpapatawad ng ating Panginoon na atin din namang naranasan. So, puntahan po natin yung ating teksto ngayong umaga. Sa verse 25 to verse 32 ng chapter 15 ng Luke. Kung meron kayong mga Biblia, pwede nyo pong buksan, o kaya naman, pwede po kayong tumingin sa screen na nasa ating harapan. Nasa bukid noon ang anak na panganay, nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa atin?" Ay, sorry po. Inisip ko uusog sa gadget ko, hindi pala, doon pala. Yan. Sabi doon, dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila, pinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." So ang Diyos po ang magpala sa ating lahat sa pagbasa ng salita ng Panginoon na ngayon ay ating pinagbubulay-bulayan. Tayo po isandaling yumuko at tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, patuloy mo kaming kausapin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. At anumang bagay ang nais mo na ilagay sa aming mga puso't isip, siya nawang aming lakaran, Panginoon, sa aming pong mga buhay bilang iyong mga anak. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, familiar po tayo sa kwentong ito. Ano po? Kahit yung mga Sunday schoolers natin ay may mga pagkakataong ito ay napag-uusapan o na sabi nga natatalakay sa kanilang mga pag-aaral. Yan. So, yung kwentong ito ay hindi lamang umikot sa kwento ng alibugha na anak. Yung bungsong anak na humingi in advance ng kanyang mana. No, yun yung napag-usapan natin last month first Sunday, di ba? Parang yun yung load ng ating message. Pero ngayon, yung ating binibigyang pansin ay yung buhay naman nitong panganay na siyang naiwan sa kanyang ama. So yung panganay, nakita naman natin sa last part ng ating mga verses kung ano yung kanyang karakter bilang isang panganay. No? Siguro makaka-relate yung ating mga panganay dito na anak. No, kung magkakahalin tulad naman usually ang karakter ng mga panganay kumpara sa mga bunso. Talagang matitigas ang ulo ng mga bunso.
Joke lang. Yan, baka magalit sa akin yung mga bunso. Yan. So yung mga panganay, mostly they are those who had most of the responsibilities. Diba? Talagang inaatang dyan sa mga panganay yung responsibilidad. Kaya mostly ng mga panganay, sila yung medyo hindi kagandahan tsaka kagawapuhan. No, kasi medyo tagtag sa trabaho tsaka responsibilidad. Yung trabaho ni tatay, binigay kay panganay. Minsan, pati yung trabaho ni nanay, binibigay pa rin kay panganay. Tama ba? Ay maniwala ng iba. Mas maganda daw sila at mas pogi sila sa bunso. Yan. Pero yun po yun. The nature of pagiging panganay ay ganoon talaga. Siguro, lalo sa atin bilang mga Pinoy, very sacrificial yung maging panganay. No, most of them are those who are breadwinners. No, sila yung mga talagang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. No, so walang ano yun, walang tulak kabigin sa responsibilidad na meron ng mga panganay. Kaya gayon na lang yung kanyang somehow ay tampo o sabihin na natin may extent ng galit. No, nang dumating siya sa kanyang bahay na maramdaman niyang merong kaguluhan at kasiyahan. Kaya nagtanong siya doon sa kanilang alipin, di ba? Sabi niya, anong meron? Bakit ang saya-saya? No, at nalaman niya na bumalik yung kanyang kapatid na sabi nga ay nakasakit sa kanyang tatay. No, nakasakit dahil somehow kung sa ating term gagamitin natin yon ay nabastos niya yung kanyang ama. No, kinuha niya in advance yung kanyang mana. So talagang ano naman yon sa konteksto ng mga Pilipino, iyon ay somehow kabastusan, di ba, sa mga magulang. Yung maaga pa lang, buhay pa, mga magulang mo, kukunin mo na kaagad yung iyong mana. No, lalo sa atin ng mga Pinoy. So para sa kanya, yun yung nagawa ng kanyang bunsong kapatid. At hindi niya gusto yung kanyang nakikita. Hindi niya gusto yung kanyang nadatnan. Hindi niya gusto yung mga bagay na meron sa panahon ng kanyang pagbalik sa kanyang bahay. No, galing pa siya noon sa kanyang trabaho. Alam natin na siguro pagod at ayaw niyang lalong mabus yung kanyang pagod dahil dun sa mga bagay na yun. Pero yun nga, sa ating story, makikita natin na yun ang kanyang naging question. At kagyat naman siya na nilapitan ng kanyang ama para ipaliwanag yung nangyari at yung ginagawa para sa kanyang bunsong kapatid. No, sabi po ni Helmut, hindi ko mabasa kayo nang bumasa. Isang German scholar. No, sabi ng isang German scholar na si H.T., no, ang hirap basahin ng kanyang pangalan, it can be the death of our faith if we forget that forgiveness is literally a miracle. It can be the death of our faith if we forget that forgiveness is literally a miracle. No, parang para sa kanya, hinalintulad niya yung pagpapatawad kapag ito'y kinalimutan sa pagkamatay ng kanyang pananampalataya. No, bakit? Dahil para sa kanya, ang magpatawad ay isang himala. No, ang pagpapatawad ay isang himala. Sabi nga, forgiveness says, I will not try to collect this debt you owe me. No, ibig sabihin, hindi ko susubukan o gagawing kolektahin yung mga pagkukulang mo at pagkakautang mo sa akin. I will not look for you to make things right. I will not ask you for some reimbursement for what I am owed. No, hindi kita babalikan, hindi kita sisingilin, hindi ko kukunin sa iyo yung mga pagkukulang mo na ginawa mo sa akin. No? Ang sabi po, forgiveness is the release of a legitimate debt. Yun daw po ay pagpapaubaya na o pagpapalaya na sa isang lehitimong pagkakautang. Yan. So siguro makakarelate yung mga nagpapautang dito na
hindi na nagpapabayad. Diba? May mga ganoon. No? Meron tayong mga ganoong mga pagkakataon. If we will literally put it sa aspeto ng pagpapautang, may mga ganoong mga bagay na hahayaan na natin yun. No? Although, we can go in a legal way. Kung meron tayong ebidensya, pwedeng idemanda, pwedeng ireklamo, pero dahil mahalaga sa atin yung pagpapatawad, no, we can release it kahit ito ay legal. No, meron pong isang kwento tungkol sa isang Sunday school teacher. Yan. Sabi nung Sunday school teacher, kinunclude niya o tinapos niya yung kanyang lesson sa kanyang klase at gusto niya masiguro yung kanyang puntos na tinuro sa kanyang mga estudyante. Ang sabi niya, can anyone tell me what you must do before you can obtain forgiveness of sin? Meron bang makakapagsabi sa akin dito, kahit na sino, kung papaano ka makakakuha o makakatanggap ng pagpapatawad sa iyong kasalanan? Siguro baka medyo bata-bata pa yung kanyang mga estudyante. O bata-bata pa nga yung mga estudyante niya. So after niya ng question na yun, bigla daw nanahimik. Nagkaroon ng kaunting pananahimik. No? There was a short pause. No? Nanahimik, parang may dumaang anghel. Diba pagka nagtuturo tayo, minsan pag mahirap yung tanong, tatahimik yung mga estudyante natin. O kaya yung mga small group members, tatahimik yan. Pero pag ang pinag-uusapan tungkol sa pagkain, o kaya tungkol sa yung mga interesting, tungkol sa kapitbahay, may ingay lahat yan, yung mga ganun. Pero pagka tinanong mo tungkol sa theology, yung mga nakatahimik lahat yan. So tumahimik, no? Tumahimik daw yung mga estudyante. There was a short pause, and then dun daw sa bandang huli nung room, meron daw isang batang lalaki na biglang nagsalita. Diba? Ang tanong ng teacher, can anyone tell me what you must do before you can obtain forgiveness of sin? No, meron bang makakapagsabi sa akin dito na ano yung dapat nagawin bago ka magkaroon o bago ka patawarin sa iyong kasalanan? Sabi daw nung bata, teacher, kailangan ka munang magkasala. Kailangan daw gumawa ng kasalanan bago patawarin. Yun yung sabi nung estudyante sa kanyang teacher. Tama naman talaga, di ba? Siyempre, ang pinapatawad, yung mga may kasalanan. Yung wala, hindi. Yan. So, yun yung sagot niya sa kanyang Sunday school teacher. So, this morning, gusto ko pong i-share sa atin yung ilan sa mga suggestions, no? Kung papaano tayo dadako doon sa proseso ng pagpapatawad. Kung paano natin ma-overcome yung challenge of forgiveness. Pero bago yun, sabi pa dito, forgiveness is the pardoning of a crime someone has perpetrated. No? Ito daw po ay pagpapatawad sa isang krimen na nagawa ng isang tao. Parang ganoon. Ang pagpapatawad ay parang pagbibigay ng pardon o pagpapalaya o pagpapatawad sa isang krimeng ginawa ng isang tao. Yan. That is how sabi nga forgiveness was illustrated. Okay. So ano ba yung mga steps to forgive? No? Steps to forgive. I hope na ito'y makatulong sa atin upang ating mapagtagumpayan yung anumang challenges na meron tayo regarding sa forgiveness. Step number 1, ask God for forgiveness. Ask God for forgiveness. No, ang salitang ito ay nabanggit ng ating Panginoong Hesus sa Gospel of Luke. Ang sabi diyan sa Luke 11:4,
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Thank you, Nak. Ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso. So if someone has wounded us, we can't ignore the hurt. Kapag merong taong nakasakit sa atin, hindi maikakaila na merong sakit na naramdaman o nararamdaman sa ating mga puso. And forgiving others is clearly an expectation that Jesus has of us. No? Mahirap ang magpatawad. Amen? Amen po ba, mga kapatid? No, mahirap po yun. Kung meron mang isang bagay sa buhay ng isang tao na gawin, lalo na kung malaki o malalim yung extent ng kasalanang nagawa sa atin o yung sugat na nagawa sa atin, di ba? Lagi nating ginagawa na ihalin tulad sa isang babasaging nabasag na hindi na pwedeng ibalik pa at maibabalik pa. Ano pa ba yung mga example na sinasample ng mga tao sa kasalanan na nagawa? Ang daming mga example, di ba? Pinakasikat siguro yun. Dapat pa rin nagpa-survey ako, no? Para mayroon tayong mga example. O pinakasikat yung babasagin na pag nabasag, hindi mo na siya pwedeng buuin. No? Kahit mabuo mo siya, mayroong lamat na. No? May mga lamat na. Kita na yung lamat. So, we struggle with it every area of our life. Even sa ating tahanan, no? Even sa ating mga relationships, di ba? Talagang mayroon tayong struggles sa forgiveness. No, lalo ito kapag ito'y pinag-usapan sa ating relationship sa kapwa tao, sa mga tao sa paligid natin. So, we know that we're not supposed, but we do keep scores of sin of others. Kahit na alam natin hindi nararapat, pero kalimitan ginagawa natin, nagaano tayo, para tayong yung mga sa pelikula, yung preso na naglalagay ng bilang ng araw dun sa pader. 'Di ba? Kung ilang araw na siya. No? Parang ganoon. Minsan we put scores of sins, no, ng ating mga tao sa paligid natin. We know that we're supposed to forgive, but we struggle. Di ba? Yun yung struggle ng maraming mga tao, and even Christians sometimes struggles about it. Struggles about forgiveness. Pero ang sabi diyan, one of the steps to forgive is to ask God for forgiveness. Hingin natin sa Panginoon yung pagpapatawad. Hingin natin sa Lord na even us patawarin sa ating mga kasalanan. No? Kasi kung tayo mismo ay nakakaramdam ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, we can forgive those who hurt us. No? Hindi mahirap magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin dahil tayo mismo na nakasakit sa Diyos ay pinatawad ng ating mapagpatawad na Diyos. So, that is the step 1. Pangalawa, be honest about how you really feel. Be honest about how you really feel. No? So, gusto ko po o alam ko po na we all want to maintain a Christian character as we struggle through our lives with the ups and downs of relationships. Diba? Tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, we maintain yung ating Christian character na minsan talaga nasusubok, diba? Naaalog yan. Minsan talaga tinitest yung ating patience, tinitest yung ating love, yung mga bunga ng Espiritu, minsan parang pinipites yan sa atin eh. No, tinitest sa ating mga buhay yan. Through ups and downs sa ating mga relationships. No? Maraming mga ganung mga pagsubok. But to deny what your heart and mind are going through is somehow unhealthy. Sa psychology, normal po yung mga bagay na yun na parte ng emosyon. Kaya nga, halimbawa, pag may patay, let those who mourn, mourn. No? Let those who mourn cry for their loved ones na iniwan sila.
Kasi normal po yun. Normal na ating iiyak yung ating nararamdaman. Kasi yun yung ating nararamdaman. No? Normal na tayo ay nagagalit. Normal na tayo ay nakakaramdam ng anumang emosyon. No? And to deny what our heart and mind are going through, it is unhealthy. No? Parang sinusuppress natin yung ating mga sarili. No? Para tayong somehow ay nagbabalat kayo na okay, pero nandun pala sa ating mga puso yung ating nararamdaman na hindi natin maibulalas. So certainly people do wrong to us in our lives. No, yung wound na nakikreate ng mga wrongdoings ng mga tao, intentional or not, leaves a depth in our life. Na kung saan minsan sinisingil pa natin. Yan, yun daw yung kalimitan eh. But forgiveness releases that depth. Yung pagpapatawad, ito ay nag-release nung anumang pagkakautang. Ano bang sabi ng Bible, no, about expressing forgiveness? Sabi niyan sa Ephesians 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, ang utos sa atin ng Panginoon ay magpatawad, maging mabait, maging maawain. No, hindi naman tayo ang mawawalan kung maawa tayo. Hindi rin tayo ang mawawalan kung magiging mabait tayo. At lalong-lalong hindi tayo mawawalan kapag tayo ang magpapatawad. No? Ito'y utos ng Panginoon. No? Ito yung nais ng Panginoon sa kanyang mga anak. No? Hindi nararapat that we visualize or fantasize revenge or getting even doon sa mga taong nakakasakit sa atin o nakagawa ng hindi maganda sa atin. No? Hindi tama yun. Siguro sa pelikula, normal yung ganoon, yung gumaganti. Diba? Si Mara ba, gumanti kay Clara, parang medyo doon sa bandang huli, di ba? Sa Mara Clara. Yung mga inabot si Mara Clara. Yung iba hindi na yata inabot eh. No? Di ba sa pelikula o kaya sa mga teleserye may ganoon yung naggagantihan. No? Yung bang magbabalikan. Pero hindi dapat ganoon. Hindi ganoon ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi ganoon ang buhay ng isang mananampalataya. No? Hindi ito dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Kung meron tayong desire na ganoon, kung halimbawa nabubuo yung desire sa puso at isip natin na gumanti doon sa mga taong nakasakit sa atin, no, we must confess it. Ihingi ng tawad sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi iyon nararapat. Hindi iyon nararapat sa isang anak ng Diyos. Pag hindi mo pa rin kaya, you can find someone you can trust para i-share yung iyong nararanasan o nararamdaman, no? Para mayroong magpipray para sa iyo, no? Meron naman tayong mga ganun, mga accountability person, di ba? May mga accountable person sa atin na pwede nating i-share yung ating mga nararamdaman. Kumbaga, doon sa kaibigan mo, paki-pray mo naman ako kasi parang pag nakikita ko si sister, gusto ko na talaga siyang sampalin, no? Sa galit ko, yung parang ganoon. Minsan ganoon, di ba? Minsan gusto mo nang gumanti. Pero dahil hindi yun ang kalooban ng Panginoon at minsan natataig tayo nung ating mga sarili. Kapag ganoon na po, bukod sa paghihingi ng tawad sa Panginoon, we can ask someone to support us in prayer. No? So, be honest about how you really feel. Pangatlo, let no hatred or unforgiveness hang on your life. Let no hatred or unforgiveness hang on your life. No, ano pong sabi ng salita ng Panginoon mula doon sa Gospel ni Matthew? Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nakakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ano sabi nung patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. So as long as you still harbor a hurt or hang on to a hatred, you are still letting that person
have a say in what you think, how you feel, and who you are. Kapag daw ang isang tao nag-harbor pa rin ng sakit, nag-iipon pa rin ng sakit ng damdamin, no? Or hang on doon sa mga hatred na nararamdaman natin, ini-entertain natin yung mga hatred na yun because of those persons who hurt us, no? You are still letting that person to have a say in what you think. Yung parang ikaw hindi makatulog, pero yung taong yun himbing na himbing, di ba? Tayo ginagambala ng mga taong nakasakit sa atin, pero yung mga taong nakasakit sa atin himbing na himbing ang tulog. Kapag nag-iipon tayo ng galit, nag-iipon tayo ng sakit sa ating mga puso, yun po yung nangyayari. They have a say in what we think, how we feel, and who we are. No, nagmamanifest yun sa buhay. Kaya minsan may mga tao na laging nakasambako lang muka. Yan, tingnan nyo yung katabi nyo. Kung ganoon, wag naman sana, di ba? Buti kong ang iniisip yung lulutuin mamaya na naiwan pala na nakabukas yung kalan. O si Tinora, baka may naiwan kayo nakabukas ang kalan, ha? Wala naman. Yan. So minsan ganoon, di ba? Those people who hurt us, nagmamanifest sa atin kasi hindi natin pinapalaya, hindi natin pinapatawad, no? Kailangan gawin natin na hayaan na palayain tayo ng Panginoon sa hatred and unforgiveness sa ating mga puso sa pamamagitan ng pagpapatawad. At panghuli na kaagad, keep no records of wrong. Yan, keep no records of wrong. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 13:5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Yun po yung last. Sinama ko na lang yung iba kasi para mahaba. Para makita natin yung konteksto, di ba? Ang pinaka-highlight doon ay yung pinakahuli. O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Sabi po sa English, di ba? Love keeps no record of wrongs. Di ba? Hindi dapat tayo nagtatanim o nag-iipon ng mga pagkakasala o nagawang pagkukulang ng ating kapwa sa atin. No? Hindi dapat natin ginagawa yung bagay na iyon. Sabi po ni Eugene Peterson sa kanyang transliteration, hindi ko na nilagay dyan, love does not keep score of the sins of others. Ang pag-ibig daw, o yung pag-ibig o pagmamahal, ay hindi nag-iipon ng tala ng kasalanan ng iba. Yan, walang talaan ng kasalanan ng iba. Love lang. Yan, puro love lang. No, walang puwang yung kasalanan, walang puwang yung sakit, walang puwang yung anumang bagay na pwedeng makabura doon sa love na meron tayo sa bawat isa. Amen po ba mga kapatid? Diba? Kung gano'n yung ating pakiramdam, halimbawa sa bahay, diba? Masaya yung buhay sa pamilya pag ganoon, pag puro love. Diba? Although normal naman minsan talaga na kailangan siguro yung mga nanay minsan nababato ng baso si tatay. Normal ba 'yon? Hindi siguro normal O kaya minsan napapagalitan si kuya o si bunso, di ba? Kasi normal emotion eh. Pero tandaan natin bilang mga anak ng Diyos, importante po na puno ng pag-ibig yung ating mga buhay. Kasi yung pag-ibig na yon ang dapat nagahari sa atin at hindi yung anumang tala ng pagkukulang o pagkakasala ng ating kapwa sa atin. Meron pong isang kwento tungkol sa isang matandang babae. Hulaan nyo na lang yung pangalan kung sino to. Joke lang. Hindi po to tunay na pangyayari. Kwento lang po to. So, there is a story
of an older woman who was deeply wrestling with not being able to forgive a brother who had wounded her deeply. No, yung daw babaeng ito ay hindi makatakas-takas o hindi makalaya-laya at patuloy na nakikipag-wrestle o nakikipaglaban sa pagpapatawad para sa isang kapatid na talagang nakasakit sa kanya, very, very deep yung sakit na naibigay sa kanya. But her help came in the form of a kindly pastor. Yan. Meron daw help na dumating sa kanya, sa older woman na ito, na isang mabait na pastor. No? Nagkaroon sila ng conversation. Sabi nung pastor sa kanya, nakikita niyo po ba yan? Yung taas ng church. Yung church nila may kalembang. Yan, may kalembang. Sa atin kasi wala eh. No, yung kalembang, yung kampana. Kalembang. Sorry. Kalembang kasi yung ibang term, di ba? Yung sa atin, yung ibang term na ginagamit. Sa iba siguro hindi nila alam yung kalembang. Yan. Kampana. Yan, sorry. So, may kampana. Doon po sa Carolina, may kampana doon. Yung ibang mga old church natin, mayroong pang kampana. Ngayon kasi mga Catholic ang mayroong kampana eh. No, may ano yung tumutunog pag may misa, pag may patay, pag may kasal, iba-iba yatang tunog 'yon conforme sa okasyon. No? Malalaman mo yung tunog kung ano okasyon. Malalaman mo kung anong meron conforme doon sa tunog ng kampana. Yan, kampana. So sabi nung pastor, alam niyo po ba yung taas na yan ng church natin, yung kampana na yan? Tumutunog po yan kapag hinihila po nung naka-assign na maghihila. Nung kampanerong po ba? Kampanerong po ba? So, ginaganon niya. Tapos, pag bibitawan na po yan, hindi yan basta-basta, tumitigil. Meron pa rin niyang, yung may echo pa, yung, siguro dahil kinakalembang, o kinakampana, kinakalembang, tumutunog pa rin siya, umaandar pa, gumaganon pa. Yan. Kaya may tunog pa rin siya. It still resounds something. No? So, ganun nangyari. Slower and slower until there's a final dong. Or yung ding-dong, ding-dong, di ba? Ganun. Final sound nung kampana ay tumigil. No? Sabi niya, alam niyo po, sister, sabi ng pastor, yung pagpapatawad po, ganoon. No? Kapag tayo po hindi nagpapatawad, tunog ng tunog yung kampana, maingay. No? Tunog po yan ng tunog. Ding dong, yung ganoon. No? Kung ano man tunog, Marian. No? Tumutunog yung kampana. Pero pag nirelease nyo na po yung kampana na yan, unti-unti, it goes slower. No? And then, after some time, nawawala na po yung tunog nung kampana. Kapag tayo po nagpatawad, mga kapatid, no? Hindi naman agad-agad nawawala yung tunog, nawawala yung sakit. Diba? Sabihin na natin, para yang babasagin, na pag nabasag, hindi na mababalik. No? Pwedeng sabihin na ganoon nga. Pero tandaan natin na hindi naman ganun ang Diyos sa larangan at aspeto ng pagpapatawad. Meron bang sinabi ang Diyos na babasagin na hindi na maibabalik? Di ba lagi ang Panginoon sa pagpapatawad niya ay complete? No? Kinakalimutan ang nakalipas, tinatanggap tayo bilang isang bago. No? Kahit doon sa ating pagiging bagong nilalang, di ba? Nawala yung dati, tayo ay naging bagong nilalang. No? So, they were just the ding-dongs of the old bells slowing down. Katulad ng babae na may problema sa kanyang pagpapatawad sa isang kapatid na nakasakit sa kanya ng malalim. Kapag hinayaan niya na yun, pinatawad niya yung nagkasala sa kanya, it goes slow and slow until mawala yung sound ng hurt, ng hatred sa kanyang buhay. Sabi po ng ilang mga talata sa Biblia, sa Exodus 34:6-7, si Yahweh ang nagdaan sa harapan
ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na sanlibutan." Subalit, sabi sa 1 John 1:9, "Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid." No? Sa Santiago 5:13-16, "May paghihirap ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda na pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapatin niyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid." Malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Mga kapatid, we need to express forgiveness to others. Kailangan nating i-express yung pagpapatawad sa iba, to each other or even to ourselves. Baka naman yung ating mga sarili ang hindi pa natin napapatawad. No, tandaan po natin, mga minamahal mga kapatid, to the extent our children see us expressing forgiveness, no, yung ating mga anak o yung ating mga pinangungunahan, they see us expressing forgiveness. They will believe that we can do and forgive them when they fail. No, yung takot ng mga bata, halimbawa kapag nakita nila yung kanilang mga magulang na hindi nagpapatawad, ay takot na may paniniwalang maging sila ay hindi patatawarin ng kanilang mga magulang kapag sila ay nagkamali. To that extent, pwedeng mangyari. No? Pero tandaan natin, no, kapag yung forgiveness ay pinapakita natin, pinaparamdam natin sa mga tao sa paligid natin, sa ating pamilya, sa mga kaibigan, sa mga tao sa ating paligid, sa church, no, maging sa ating mga sarili, they will believe that our God forgives. They will believe that our God forgives. Kung ngayong umaga, ang struggle natin ay yung struggle na ito, marahil ng big brother, no, nung panganay na anak sa buhay niya. Nawa, magtagumpay tayo na pagtagumpayan yung challenge ng pagpapatawad sa buhay natin. No? We need to express forgiveness to others, to each other, and even to ourselves. Tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilan namin, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, alam mo po yung laman ng aming mga puso't isip. Kilala mo kami, O Diyos. Alam mo yung mga bagay na marahil nasa puso namin sa mga sandaling ito. Kung meron mang mga bagay na tago sa aming mga puso na dahil sa aming mga naramdaman, dahil sa sakit na nagawa sa amin ng aming mga kapatid, at nahihirapan kaming magpatawad. Sa mga sandaling ito, Panginoon, tulungan mo po kami na ipatawad ang anumang mga pagkukulang na ito na tutulot, Panginoon, ng sakit sa aming mga puso. Turuan mo kami magpatawad, Panginoon. At nawa po, O Diyos, patuloy na makita ka at mahayag ka sa aming mga buhay sa aspeto ng pagpapatawad sa mga tao na nakakasakit
sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga damdamin. Salamat po, dakilang Diyos, pag-ariin mo po ang pagmamahal sa puso ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ka po, Panginoon, ngayong umaga sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa amin upang sama-sama na purihin ka at pasalamatan ka, Panginoon, sa araw pong ito ng aming pagsamba. Nawa, Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, at patuloy po inihiling namin maging ang buong isang linggo, ano man ang aming gagawin, Panginoon, ikaw pong aming maparangalan at patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang isang linggo sa aming mga buhay. Salamat sa mga pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagsama. Purihin ka po, dakilang Diyos. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipis at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu, mulangit pagpasawalang hanggan.